Amen. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais kong pasalamatan ng Diyos sa pagkakataong magkita-kita kami sa Antioch Baptist Church sa fellowship namin kaninang umaga, no? Sina Pastor Reland, no? Yung ating kapatid na si Brother Jonathan, si Brother Arnel, at si Sister Cecil, no? With her family. More than 30 years na hindi namin pagkikita-kita, no? At by God's grace kanina nga at sa hindi ko inaasahan at nagkaroon kami ng pagkakataon na magkita-kita sa Antioch Baptist Church at maraming salamat at nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng konting sharing time, no? At yung anak ni Pastor Meds ang naging preacher namin kanina. At ipagpaumanhin nga pala mga kapatid, as I promised sa inyong lahat last time, that we supposed to discuss today, yung God's timeline. Subalit na hindi ko matalakay ang God's timeline today dahil kulang ang aking gamit to present it sa online. So anyway, in the near future na pwede nating itong actually bumibili ako ng isang gamit para may share ko ito properly sa through online. So anyway, tayo ay makapagpapatuloy sa ating topic sa araw na ito. Atin munang ipagpapatuloy ang ating progressive topic in the book of Acts, no? At patuloy nating hinahanap ang ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan. So kung kailan unang ipinangaral ni Pablo, no? Ito yung ating focus sa ating pag-aaral ngayon in the book of Acts, kung kailan ba ipinangaral ni Apostol Paul yung patungkol sa biyaya ng kaligtasan, ano? So ang ating babasihan at susuriin ng buong Acts chapter 14 today, no? Last time nagkaroon tayo ng topic about this chapter, but we will continue, no? Bago tayo lumayo, nais ko lang i-remind, no, sa inyo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos ay kailangan nating magkaroon ng bukas na kaisipan, sapagkat kung patuloy na sarado ang ating kaisipan sa sinasabi ng nasa pahina ng iyong banal na kasulatan, ay hindi tayo lalago sa kaunawaan, pagdating sa salita ng katotohanan. Now, let me read Acts chapter 14. So, in verse 1, "And it came to pass in Iconium that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed." No? So, makikita natin sa talata na mapapansin ninyo sa huling parirala or praise ng talatang ito that there is a great multitude that believe, both Jews and Gentiles. So, last time ating nakita sa mga talatang ito ang gawaing iniatang kay Pablo at Barnabas in chapter 13. Sa unang ministeryo ni Pablo ay pumunta muna sa mga Hudyo, no, kasama si Barnabas. Ang dalawang ito ay, of course, sila ay nagkasundo, no, maging sa kanilang ebanghelyong kanilang ipinapangaral, no? Noon, siyempre, no, siyempre, isa lang ang kanilang layunin, no, upang ipangaral ang ebanghelyo ng kanilang dala sa mga Hudyo, no. So, silang dalawa, they went both together, no. So, ang tanong nga dito, pwede bang magsama kung ang ipinapangaral ng isa ay tungkol sa kautusan, no, si Barnabas, at ang pagtupad nito, no, at ang isa naman ay wala sa ilalim ng tuntunin ng kautusan, ano? So si Pablo, kung nandun na yung body of Christ, which is under grace, kung ang ipinapangaral niya is biyaya ng kaligtasan at itong si Barnabas is under the law, so pwede ba silang magkasundo, no, sa kanilang lakad, sa kanilang layunin, sa isang maikling gawain na iniatang para sa kanila ng Santong Espiritu? Ang sabi sa talata, they went both together. It means sila ay mayroong silang pagkakasundo, no?
In verse 2, but the believing Jews stirred up the Gentiles, no, and made their minds evil affected against the brethren. Verse 3, long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace. Take note, no? They which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Naalala ninyo that this word of his grace ay may kalakip na tanda at kababalagan. Ito ay atin nang natalakay, previously, no? Ang kanilang ginagawa, makikita niyo yung word of grace, nagagawa nila yung mga bagay na wonders and signs dahil doon sa biyaya ng Diyos, no? Ang mga Hudyo ay naghahanap ng mga tanda at kababalaghan upang sila ay maniwala, no? So they're looking for signs and wonders, no? So mag-expect sila para sila ay maniwala. Tandaan natin ang mga miracles and wonders, no, na ito ay hindi kailangan in this present dispensation upang maniwala ang mga sinuman, no? Hindi kailangan niyon ngayon in this present time. Tayo ay naligtas dahil pagkatapos nating narinig ang ebanghelyo, tayo ay sumampalataya sa Diyos, no? Yung mga signs and wonders na yan, it is not part in the gospel in this present time. So hindi natin ipinapangaral ngayon, hindi katulad ng mga unang panahon na sila ay nangaral si Pablo and Barnabas and other apostles, no? They teaching and pinapakita nila dun sa kanilang mga gawa, no? The miracles and wonders ay para maniwala ang bansang Israel. Di ba nung ilabas ng Diyos ang bansang Israel in Egypt, gumawa siya ng 10 kababalaghan doon just to believe, no? Ang mga Hudyo, no? So, in verse 4, but the multitude of the city was divided. So, nagkaroon ng division and part held with the Jews, no? Sila yung parte ng mga Jews and part with the apostles, no? So, verse 5, and when there was an assault made both of the Gentiles and also of the Jews with their rulers, no, to use them despitefully and to stone them. Verse 6, they were aware of it and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, no? And unto the region of that lieth round about. Verse 7, tignan natin ng bahagya itong verse 7, no? And by the way, we are in Acts chapter 14, no? In verse 7, and there they preached the gospel. They preached the gospel, no? Ngayon, pagdating natin sa talatang ito in verse 7, mayroon lamang isang tanong. Kung ikaw ay isang tapat na Bible expositor, anong klaseng ebanghelyo ang ipinangaral ni Pablo sa talatang ito in Acts chapter 14 verse 7? So, madalas, hindi tayo nagiging observant, no, sa mga sinasabi ng Biblia katulad nitong ebanghelyo na ipinangaral nila noon, no? Kung anong klaseng ebanghelyo, no? Pag nakita mo yung gospel in the entire scripture, hindi ibig sabihin ay iisa lamang, no? Hindi ibig sabihin isa lamang yung ebanghelyo na isang klase, no? So kung ating aalamin kung kailan na isulat, ano, ang mga sulat ni Pablo, isa man dito ay wala pang naisulat at this point of time, no, na ipinangangaral sa mga oras na yon ang ebanghelyong ito na tinutukoy sa Acts chapter 14. Tandaan natin yon, the doctrine of salvation by grace ay hindi pa alam ni Pablo, no, sa mga oras na yon. So, mahabang panahon bago ito na i-reveal ni Jesus Christ sa kanya, no? Later, bago niya tinanggap ang Panginoon, ano? After tinanggap niya si Lord Jesus Christ, saka pa lang niya ni-reveal yung visions and revelations, ano? Yun ang mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 12. It is about maraming taon, more than 11 years, sa mga pangyayari sa Acts chapter 14.
So, ibig sabihin sa mga panahon na yon na wala pang alam si Pablo nang sila ay nangangaral sa Acts chapter 14 about the dispensation of the grace of God, no? So, tandaan natin, ang inahanap natin dito sa Book of Acts kung kailan ipinangaral ang biyaya ng kaligtasan. Hindi pag nakita yung word na grace and the grace of God in Acts, in the Book of Acts, ay hindi ibig sabihin, iyon na yung dispensation of the grace of God, no? Malimit ang word na grace, it is a transdispensational since from the beginning of time until the fullness of time. Yung dispensation, or I mean, the word grace is always there in your scripture. No? Maraming akong naririnig that any doctrine, no, of salvation in the Book of Acts and even in the four Gospels ay ibinibilang na bahagi ito as the way of salvation sa katawan ni Kristo. No? Many Christians today trying to fit, no, the gospel of salvation by grace during the transition period in the Book of Acts. Remember that the Book of Acts is a transition period between the Old and the New dispensation. No? The Old dispensation is about the kingdom program under the law, and the New dispensation about the grace of God under grace. So, magkaiba yon, and that is the transition period. Yan ang paglilipat. No? It's a bridge. No? So, as an example, si Moses ay tinanggap niya ang kautusan para sa Israel, no? Upang kanila itong sundin at upang sila ay mabuhay. No? So, ngayon, ang biyaya ng kaligtasan that time ay misteryo. Misteryo, no? At sino man sa mga panahong iyon ay wala pang nakakaalam. In the Old Testament, in the Gospel and the four Gospel, at in the time of Paul in his early stage of his ministry, that this mystery program ay walang nakakaalam. It was hidden in God, no? Itong mystery na to. Maging sa panahon natin ngayon, I presume, no, ang bagay na ito ay still mystery sa iba, no? Bakit? Bakit ito ay isang misteryo sa iba? Dahil hindi nila ito nakikita, no, o tinatanggap kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ganoon din during the early ministry of Christ in the four Gospels, no? Wala pang dispensation of the grace of God. At bakit? No? Dahil wala pang death, burial, and resurrection of Jesus Christ that time. No? Ganoon din nang magsimula ang Book of Acts. No? Mayroong isang misteryo na nakatago sa Diyos. Mayroong misteryo, no? When Saul encountered the Lord Jesus Christ sa daan ng Damasco, still there is a secret hid in God. No? Nung si Pablo ay naglalakad doon sa papuntang Damasco, no? There is still secret hidden in God. No? So now, sa Galatians chapter 1, ito ay nakaugnay. Ano? Ang tinutukoy dito ay nasa Acts chapter 15. Remember, pagkasulat niya sa Galatians, ito ang pangyayari dun sa Book of Acts in chapter 15. Ano ba ang alam ni Pablo, no? Kapag tinutukoy natin ang aklat ng Galatians, walang nakapagsasabi kung kailan eksaktong oras, ano, na naisulat ito, no? Yung Book of Galatians. Though in chronology of the expert, mayroon, ano? But exactly na sinasabi ng salita ng Diyos ay wala, no? So, bali sa mga pangyayari sa aklat ng Galatia o Galatians ay makakatiyak tayo, no? Makakatiyak tayo ayon sa sinasabi sa banal na kasulatan in Galatians chapter 1 verses 11 to 12. Kung ano yung tungkol sa kapahayagan na ibinigay ng ating Panginoong Yesus kay Paul. In verse 11, ay babasahin ko, but I certify to you, but I certify you, brethren, sabi ni Paul sa mga taga-Galatians, that the gospel which was preached of me is not after man. So, ibig sabihin, malinaw na ang kanyang ipinangangaral ni Pablo is not after man. Di binigay sa tao, hindi galing sa tao. Verse 12, for I neither received it of man, no? Neither was I taught it,
but by the revelation of Jesus Christ. This is a direct revelation from Jesus Christ. Yung mga isinulat ni Pablo from Romans to Philemon, no? Yun ang mga revelations from the Lord Jesus Christ to him, to Paul. Ang ating natitiyak dito, ang ipinangangaral ni Pablo ay galing sa Panginoong Jesus. Not antuman, sabi niya, no? Ngayon, ang pangyayaring ito ay nasa Acts chapter 15. Nang isulat niya sa, sinusulatan niya ang mga taga-Galacia, no? That what is happening that time in Acts chapter 15. So, okay. Dito, ano ang tiyak na ipinapahayag ni Jesus kay Pablo? Ano ba yung ipinapahayag ni Pablo? At ano ang tinanggap niya sa Panginoong Jesus? In chapter 9, ano ba yung kapahayagan ni Christ kay Paul? O at that time, hindi pa Paul ang pangalan niya, Saul, no? In chapter 9, sa daang patungong Damasco, no? Malinaw na may sinasabi si Jesus kay Saul dito, no? Kung babasahin niyo yung book of Acts chapter 9. So, not based on commentaries, no? O dito, marami tayong mga komentarista, meron tayong mga maraming mga doctrines na patungkol sa Acts chapter 9. At titignan natin kung ano ba yung sinasabi na mismo ng salita ng Diyos. Tayo ay tumitingin, no, sa sinasabi ng banal na kasulatan at hindi sinasabi ng mga komentarista, no? Even me, no, kinakailangan tingnan nyo kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan, ano? Not based on commentaries, but in the Word of God, no? Ano ang tinanggap ni Saul sa Panginoon? At ano ang tinanong niya Saul kay Jesus sa chapter 9 ng Book of Acts? Ang tanong ni Pablo sa Panginoon, kung naalala ninyo, who art thou, Lord? Sabi ni Pablo ang kanyang tanong. Anong nakikita niyo? Anong naintindihan ninyo doon? Hindi niya alam, no? Hindi niya alam si Jesus Christ. Ang tao, kahit nabulog ka, pag narinig mo ang kanyang tinig, alam mo kung sino siya. Sagot sa kanya ni Jesus, I am Jesus, no? Whom thou persecutest. Ito lamang ang nalaman ni Pablo sa mga oras na iyon sa Panginoon, ano? Sa Panginoon, no? Sa daan ng Damascus yon. Kung ikaw ay magbabase, no, sa banal na kasulatan, ito lamang ang kanyang tinanggap. Hindi tayo pwedeng manghula, no, kung ano ba yung mga ipinahayag ni Jesus Christ tungkol kay Paul. Remember, there is a progressive revelation, visions and revelations kay Paul, no? Sa 2 Corinthians chapter 12, di ba? Subalit kung ikaw ay makikinig sa mga great commentaries dito sa Acts chapter 9, Paul received the entire revelation of the mystery, no? Sa araw din iyon na si Pablo ay naglalakad sa daan ng Damasco. Sa iba, o baka hindi lang sa iba kundi sa marami, that they received the entire revelation from the Lord. Si Paul natanggap niyang lahat, no? Ibig sabihin si Pablo ay tumanggap na ng kumpletong kapahayagan sa Panginoon on that day, no, na na-encounter niya si Jesus Christ, no? Subalit hindi ito totoo ayon sa salita ng Diyos, no? Basahin yung paulit-ulit ang book of Acts chapter 9 at wala kang makikitang about revelation, no? Kundi nagpakilala lang sa kanya si Jesus Christ. Dahil ang kapahayagan ni Jesus ay kay Pablo is a progressive revelation. Tandaan natin yun. Ano? Hindi natin makikita ito sa liwanag ng sa salita ng Diyos na siya ay tumanggap na ng minsan ng kapahayagan na katulad ni Moses. Si Moses tumanggap siya ng kapahayagan sa Diyos one time, no? Binigay niya yung kautusan, no? Mosaic law, no? Sa nakaraan, ako rin ay naniniwala sa pananaw na ito. Of course, syempre, meron din tayong mga pag-aaral. We are continuously learning. Syempre, hindi naman tayo tumitigil, ano? So, nakaraan, naniniwala ako sa pananaw na ito. Hanggang sa makita ko ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Acts 9. No?
Actually, we are already in Acts chapter 14. Binalikan lang natin to. From Acts chapter 1 to Acts chapter 14, remember, wala pa sa ating pag-aaral, sa ating survey, wala pa tayong nakita that Paul preached the gospel of the grace of God during in his earthly ministry. Even in Acts chapter 1 to verse chapter 8, wala tayong makita, no? Sa ating previous na pag-aaral, no? So, maraming mananampalataya na si Jesus ang Mesiyas, ano? Ayon sa pangangaral ni Pablo, no? In his earthly ministry ay walang pagkakaiba, no, sa dispensation of the grace of God na kanyang tinanggap sa Panginoon. Ang kanilang dahilan, ang mga nagsisampalataya sa ebanghelyong ito ay hindi na sila kailangan patuli. Anong ibig sabihin para maging clear? Sa iba kasi, wala nang pagkakaiba, no? The dispensation of the grace of God, during na si Pablo ay nangangaral in his earthly ministry, walang pagkakaiba. The same gospel. Dahil ang sabi nila, hindi na kailangan silang magpatuli. That time, no? That time. So, mababasa natin ito. Ang sabi nila ng mga saserdote na sa sulat na subalit kailangan lang nilang itong mga sundin, no? Kailangan nilang sundin sa kanilang bawal ang pagtutuli, pero kailangan maigpit nilang sundin itong mga bagay na ito. Halimbawa, in Acts chapter 15 verse 29, sabi niya sa verse 29, kung inyong napanood yung ating mga previous topics, malinaw na lubos mo nang maintindihan ito. In verse 29, that ye abstain from meats offered to idols. That's the rules, that's the command, no? And from blood, no? And from things strangled, no? Yung mga dyan, lakas kumain ngayon ng nung dinaguan and from things strangled, yung mga nabigdi, no? And from fornication. Of course, this fornication is, ever since naman ito, maging in this present time, ito ba ay malayang ginagawa? No, no. From which if you keep yourselves, you shall do well, very well. Ang mga tinuring na o mga bagay na ito, it is a part of the law, no? Ito'y kautusan na dapat nilang sundin, no? So, ang ipinapangaral na ito ni Pablo, ito that time, silang dalawa ni Barnabas, ito'y ipinapangaral nila sa mga Hudyo, no? O sa mga ilang mga hentil na sila yung mga proselytes, Gentiles na yumakap doon sa Israel, sa Diyos ng Israel. At sila yung mga tinuli at naging part sila ng bayang Israel. Ano? Ang mga kautosang na ito ay kailangan nilang gawin para sa kanilang kapakanan. No? Sa kanilang kapakanan. Ngunit, ngayon, sa ating bang, tanong ko lang, sa ating bang panahon ngayon, ang mga kautusan na ito ay bahagi sa ebanghelyo upang tayo ay mapabuti? Is this part of the gospel in this present time na ipinangangaral ni Paul na iwasan itong mga ito, iwasan itong mga ito, iwasan itong mga ito? Hindi ito naging ipinangaral ni Pablo, no? Kung tapat ka sa pangangaral o sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, ito ba ang ating tinanggap na ebanghelyo sa panahong ito? Iwasan mo ito, iwasan mo ito, iwasan mo ito. Wala, di ba? Now, mamaya makikita ninyo, mula Acts chapter 9 to 28, Acts 9 to 28, mula nung na-encounter ni Paul si Jesus Christ to the road of Damascus, unto chapter, upward to chapter 28, maraming mga bagay na naganap, no? Sa ating panahon, many groups of believers na nabuo, katulad ng, ito babanggitin ko lang kung ano ba yung aking nakikita, no? O napag-aralan, ano? Sa ating panahon, many groups of believers na nabuo, katulad ng Acts chapter 9. These are the mid-Acts, no? Dispensationalists. Merong Acts 13 dispensationalists.
Mayroon Acts 20 dispensationalist, and 28 merong tayong mga Baptist, no? Of course, no? Tayong yung mga kapatid na Pentecostal, no? Presbyterian, no? And other groups of grace movement. Pag sinabi natin grace movement, ito yung mga lahat ng naniniwala, sila ay naligtas sa biyaya ng kaligtasan, no? Biyaya, no? These people or any groups, they called grace movement. These people are saved today kung ano man ang kanilang kakatayuan, ano? Kung ano man ang kanilang dinadala, kung ano man yung set of doctrines na ilagay nila sa simbahan, ano? If they believe in the gospel that Christ died, buried, and rose again on the third day, tayong lahat ay naging bahagi sa katawan ni Kristo. I can easily accept that. Yun ang aking position that anybody, no? Kahit ano pang religion o ano pang denominational sect na yan, as long as he believe in the Lord Jesus Christ by His death, burial, and resurrection, siya ay bahagi sa katawan ng Kristo. Meron diyan na hindi lalago. Meron diyan na magiging stagnant lang sila sa kanilang spiritual life. Though he believed, no? She believed, no? Dun sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Personally, kahit iba't iba ang pananaw ng bawat isa, kahit hindi sila sang-ayon sa aking nakikita for now, kahit hindi sila o never na sila ay aking hindi ko kinukondem na, no, yung mga taong ganito, no? Never na sila aking binibigyan o sinasabihang mali na ang kanilang pananaw, no? Maraming mga mananampalataya today, remember, no? Kung hindi ka sang-ayon sa kanilang set of doctrines, no? In their local church, tandaan ito, no? They will accuse you as an heretic, no? Napaka ano naman, ano? Yung sasabihin na you are an heretic. Ibig sabihin ni destitute, ano ba yun? Sabi nga ni Brother Joe na kanina nagkaroon kami ng fellowship sa akin kanina, no? For every denominational in the grace movement, no, ay mayroon silang iba't ibang approach of how they arrive, no, sa kanilang position. Kahit sino, no, meron tayong mga positional, no, sa ating kung paano tayo nakarating dun sa doctrine na yon, sa ating pananaw na yon, no. Ang iba dito ay bumabalik sa Acts chapter 2 during the Pentecost day, no. Ang iba naman bumabalik sa cross. Ang iba naman ay bumabalik kay John the Baptist. Ito yung ewan ko, hindi, wag lang nating, at ang nasa isip nila, si Jesus ay isang Baptist, no? Mayroong ganyan, ano? Saan mo naman makikita yan? This is a member of Baptist. Ako ay isa akong Baptist, no? But I am not claiming, no, that Jesus Christ is a member of the body of member of Baptist local church, no? Ang bawat grupo na ito, silang lahat, no, ay hindi sang-ayon sa bawat isa. Di ba? Hindi kayo magsasang-ayon yan, eh. And they are condemning each other, no? Pagka sila'y mali, no, o hindi sila sang-ayon sa kanilang set of doctrines. Ang bawat isa, ang nasa isip nila, ito yung hindi maganda, no? Sila lamang ang tama. Pag narinig ka, they will accuse you as an heretic, no? Sa panahon natin ngayon, kapag nalaman nila na ikaw ay naligtas, no, sa pananampalataya mo sa ebanghelyo na iyong kaligtasan, no, sila ay natutuwa, nasisiyahan at halos iyakapin ka dahil naligtas ka, no, dahil sa biyaya ng ating Panginoong Yesus. Kapag nalaman nila na ikaw ay sumampalataya sa tinapos na gawain ni Jesus sa cross, sila ay nasisiyahan, no? Tuwang-tuwa. Ako nga, pag may narinig na nagtrabaho ako sa Saudi, no? At pag mayroon akong nakita na mga mananampalataya, tuwang-tuwa ako, no? Masayang-masaya ako dahil
biruin mo sa bandang Saudi Arabia, sino ba namang makakatagpo ka ng isang mananampalataya, no? Subalit, kapag nalaman nila, you started rightly dividing the word of truth, which is scriptural, and ito po ay inihingi ng banal na kasulatan at inutos ni Pablo to study the word of God, to show thyself approved by rightly dividing it. Ito yung utos na tanging utos na how to study the word of God. It is by rightly dividing, no? The word of truth. At kapag hindi ka sang-ayon sa bawat detalye ng kanilang set of doctrines, ng bawat group of believers, denominational, haharap ka sa maraming problema sa kanila, no? Buti, maraming tayong mga, hindi naman lahat, dahil maraming mga kapatid na nakakaintindi at palakaibigan, ano? At they will accuse you as an heretic. 3 times ko nang binanggit, ano? At nagdadala ka ng maling katuruan. Maraming nag-accuse na sa akin ng ganyan, but they cannot prove. Puro na lang sila na sabi, pero hindi naman nila pinuprove kung paano naging heretics ang inyong lingkod, ano? Unfair naman yung ganun. Kinakailangan, pag nagsabi ka ng isang bagay na mali, prove it as substantiated by the word of truth, no? Sa salita ng Diyos. So, ating ginagawa ngayon, ano ba yung ginagawa natin ngayon sa ating pagpapatuloy, no? So, ating basahin ang aklat ng mga gawa, no? Sisikapin nating tignan, ano? Kung ano ang ipinangangaral ng mga apostol sa mga panahon na yon during the days of in the early stage of Paul's ministry. Now, nang si Barnabas ay sinama niya si Saul. Remember in Acts chapter 13, sa mga kasalukuyang grupo na naroon, na ito ang mga munting kawan during those days. Ito yung mga munting kawan, no? Yung mga munting kawan na yon, kung natatandaan ninyo, yun ang mga maliit na grupo na sumusunod sa ating Panginoong Yesus during in His earthly ministry. Sila ay nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. And after that, they continue proclaiming, no, the word of truth. Ipinapangaral nila ang ebanghelyo, no? So ito yung mga munting kawan, no? O the little flock. Ito yung nakita na kasalukuyang grupo during Barnabas and Paul joined together to preach the gospel, no? In Antioch. Ito yung mga munting kawan o the little flock, no? There is, tandaan natin, during those days, there is secret hidden in God, no? Ito yung mystery, no? In Ephesians chapter 3. Basahin lang ninyo ng paulit-ulit yung Acts chapter 3 at makita ninyo kung ano yung mystery na yun. This is the mystery. Ito yung ang mystery na ito yung fellowship of the mystery in the same body. Bakit in the same body? Yung circumcision for the Jews and uncircumcision for the Gentiles people who are hidden, hindi sila pwedeng magsama, no? Meron silang pader, no? There is a wall of partition between them. So nagkaroon lang ng pagsasama ang mga yan nung ang body of Christ, the program for the dispensation of the grace of God revealed to Paul, no? And since then, there is no difference between the Jews and the Gentiles. They became fellowship in the same body, which is the body of Christ. Nakita niyo yon? Iyon ang mystery na tinatawag. The church is a mystery which is hid in God since from the beginning of time. So, na-reveal lang yon kay Paul. So that yung panahon na yon at Antioch, na yung mga munting kawan na yon na nanampalataya sa Panginoon, yung mystery na yan, sinasabi natin na ito, hindi pa yon na nag-e-exist, no?
during that time na si Paul ay nangangaral sa kanila. Nalimutan nila ang misteryo na ito ay binubuo ng mananampalatayang Hudyo, no? Yung sinabi ko kanina, no? At Hentil. Tandaan natin, habang ang pader, no? Habang ang pader na partition sa dalawang grupo na ito, as I mentioned, no? Kanina lang, no? Ay umiiral in Ephesians chapter 2, verse 14. Take note. O sana mayroon tayong mga papel and ballpen, no? Para madali ninyo sanang maisulat. And then you can, wala kasi akong presentation na tawag dito, wala akong PowerPoint presentation. No? Ito pa yung kulang sa akin. Before, meron akong PowerPoint presentation, ano? Pero nasira lang yung computer, kaya natigil. No? Ibabalik ko yun. Ano? So, in Ephesians chapter 2 verse 14, makikita ninyo doon, there is a wall of partition between the Jews and Gentiles. No? There is a difference, there is a distinction. Ano? Nang i-reveal niya yung mystery, nilip up na ng Diyos yun, wala nang pagkakaiba ngayon. Sila ay maliligtas sa biyaya, hindi na sa ilalim ng kautusan. No? So, yung dispensation of the grace of God o ang misteryong ito yung body of Christ, no, ay wala pa, no? Nangyari lamang ito nung nawala ng pagitan ng kanilang dalawa, no? Nung pagitan ng dalawang ito, no? So doon pa lang naipahayag ni Jesus kay Pablo yung isang sikreto na nakatago sa Diyos. So ang pader na umihiwalay sa mga Hudyo at Hentil ay nawala na nang ipinahayag ni Jesus kay Pablo, no? The mystery of the fellowship in the same body. So sana nakuha na ninyo itong punto na yon, ano? Pagkatapos nito, wala nang pagkakaiba, no, ang mga Hudyo sa mga Hentil in Romans chapter 10 verse 12. Pwede na silang mag-fellowship. Before, bawal sa kanila yon, ano? There is a separation, ano? So, hindi tayo pwedeng manghula, no, kung anong ebanghelyo ang ipinangaral ni Pablo nang siya ay pumasok sa mga sinagoga. During those days, in the early stage of Paul's ministry with Saul, Barnabas, mayroong pinagawa ang Santong Espiritu sa kanila. They separate them. Sila ay mga ngaral to the Jew first. Kung matatandaan ninyong Romans chapter 1 verse 16, ano sabi niya? For I am not ashamed of the gospel of Christ. For this is the power of God unto ano ang sabi niya doon? For this is the power of God unto salvation to the Jew first, and to the Greek. Jew first. Kaya nga sila yung pumasok sa mga sinagoga, no? At sila ay nangangaral about the gospel of God, no? Ang salita ng Diyos ay malinaw na sinasabi. Si Pablo ay hindi pa nangangaral that time patungkol sa biyaya ng kaligtasan. Remember that? Kaya lang ang problema ngayon, pag binanggit mo ito, aakusahin ka na. Never na mababasa ninyo na si Paul, siya ay nangaral ng biyaya ng kaligtasan, no? Na pinagkakaloob ng Diyos, no? During that time, no? Ito ang ating hinahanap. Sa talatang 7, balikan natin yung Acts chapter 14, nasa verse 7 na tayo. Ano ang ebanghelyo na kanilang ipinangaral? Ano ang ebanghelyo na kanilang ipinangaral? Tignan nyo yung Acts chapter 14, nabasa na natin kanina sa una nating pagtalakay. Acts chapter 14 verse 7. Mayroon silang ipinangaral dyan, the gospel, no? Ano ang ebanghelyo na kanilang ipinangaral that time? Ang nais ko lamang gawin ngayon ay titignan natin ang ilang punto, no, sa aklat ng mga gawa ng pagitan ng dalawang panahon na ito. So, backward muna tayo, no? Anyway, ang ating tinatalakay is the entire book of Acts, no? Tignan natin muna, balikan muna natin yung Acts chapter 9, verses 19 to 20. Basahin ko ang verse 19.
And when he had received meat, ito yung panahon na si Pablo ay naglalakad patungong Damascus, no? He was strengthened, no? Nang hina si Pablo dito, dahil then was told certain days with the disciples, no? Ang mga disciples dito ay mga little flock, remember, no? At hindi ito ginamit bilang titulo sa mga mananampalataya. Remember, baka ito pa lang yung first time nung marinig, no? Yung salitang disciples, never na ginamit ni Pablo sa mga mananampalataya during those days, no? In from Book of Romans to Philemon, yung word na disciples ay hindi tawag sa mga mananampalataya na sila ay naligtas sa biyaya ng Diyos. These disciples, they are all under the law, no? Yung mga sumunod sa ating Panginoong Yesus, no? Ang mananampalataya ito as a member of the body of Christ, no? Hindi ginamit yung word disciples, which then we will continue basahin natin, which were at Damascus, and verse 20, and straightway he preached Christ, no? He preached Christ in the synagogues. Sila ay pumupunta sa mga sinagoga, no? That, ano yun? Ano yung kanilang pinangangaral that he preached Christ? That he is the Son of God. Verse 20, no? Acts chapter 9, verse 20. Papaano niya ito nagawa? Let's say, isipin natin sa ating pag-aaral, kailangan nating, siyempre, tinitignan, nagre-research tayo. Papaano niya ito nagawa dahil hindi naman niya kilala si Jesus? Diba? In Acts chapter 9, maliban hanggang siya ay nagtanong kay Jesus. Anong tanong niya? Who art thou, Lord? Sabi niya in Acts chapter 9. Si Pablo ay tumanggap ng tuwirang sagot, kapahayagan kay Jesus at the road to Damascus. Ayon sa kanyang tanong, sabi niya sa talatang 20, pwede ba nating sabihin dito na si Pablo ay tumanggap na ng buong revelation of the mystery, ang tungkol sa Romans 2, Philemon, lahat ng mga dapat isulat ni Pablo doon sa salita ng Diyos, inspired by God na isusulat ni, tinanggap na ba niyang lahat yon? Yung kapahayagan na yon ng misteryo ng dispensation of the grace of God? Of course, hindi pa, no? Ang malinaw na sinasabi ng Acts chapter 9, ako si Jesus na iyong inuusig. Yun lang ang makikita natin sa Acts chapter 9. Malinaw ang banal na kasulatan, si Pablo ay nangaral ng una that Christ is the Son of God. Is the Son of God. Ito yung nilalaman ng Gospel of God in Romans chapter 1 to 4. That Christ is the Son of God, declared, no, by the power of His resurrection. Yun ang konsepto ng Gospel of God na ipinangaral ni Pablo and Saul to the Jews first, to the Jew first, no? Kaya sila ay pumapasok sa mga sinagoga, no? That time wala namang halos pumapasok sa mga sinagoga ng mga Gentiles people. Actually, yung mga pumapasok ng mga Gentiles people, only those who became proselytes by Judaism, no? Sila yung mga pumapasok. Sila yung mga umanib sa bansang Israel, and they were circumcised, no? Sila ay pinutol, no, ng kanilang alam niyo na, no? So, ito ang kanyang kapahayagan na tinanggap kay Jesus at that point of time, no? Si Paul, yun lang ang kanyang tinanggap na revelation. Sinabi ni Pablo, I will receive visions and revelations of the Lord. Kailan yon? Kailan niya binanggit? No? Binanggit ni Pablo ang pahayag na ito 11 years, no? Pagkatapos kung nasaan sila sa mga oras na yon in Acts chapter 14. Nung nasa Acts chapter 14 sila, between Saul and Barnabas, proclaiming that Jesus Christ is the Messiah, wala pang kaalam-alam about the visions and revelations. And it was only revealed in 2 Corinthians chapter 12, no? That is 11 years.
11 years yon. Hindi pa niya alam kung ano yung mga mangyayari noon. Wala pa siyang kaalam-alam. So, ano bang ginawa ni Pablo? Pumunta muna siya sa mga Hudyo, no? At hindi ang biyaya ng kaligtasan ang kanyang ipinangaral, no? But Christ is the Son of God, no? Is the Son of God. In Acts chapter 17, tingnan natin muna yung Acts chapter 17, no? Huwag niyong alisin yung ano natin sa Acts chapter 14 dahil ang ating topic ay ang Acts chapter 14. So, tinitignan lang natin yung mga connection dun sa Book of Acts. In Acts chapter 17 verses 1 to 3. Verse 1. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica. Tandaan natin, yung Acts chapter 17, ito yung mga panahon na naisulat yung 1 Thessalonian and 2 Thessalonian. Iyon ang nilalaman, no? In Acts o in 1 Thessalonian, 2 Thessalonian, may kaugnayan yon dito sa mga pangyayari in Acts chapter 17. Now, in verse 2, and Paul, as his manner was. Ano ba yung as his manner was? Yung katulad ng kanyang ginagawa, no? Went in unto them, o in Thessalonica, in Acts chapter 7, ganoon din ang ginagawa nila, no? Even until in Acts chapter 17, from Acts chapter 9, the same things as his manner was. Ang kanilang, katulad ng kanilang ginagana, went in unto them. Where is them? What is them? To the synagogue, no? And 3 Sabbath days, reasoned, no? With them out of the scriptures. Kailangan nating maunawaan dito sa maikling panahon, no? Maikling panahon siya ay palipat-lipat, ano, sa mga sinagoga, no? At ang sabi sa talatang 2 in Acts chapter 17, as his manner was, ang kanyang ginagawa sa dati, maging sa kanyang pangangaral, ay walang pagbabago, no? Katulad ng kanyang dating ginagawa, no? Preaching, no? Who is Jesus Christ, is the Son of God, the Messiah, no? That Christ, or that Jesus Christ is the Christ, the Messiah, no? Siya ay pumupunta sa mga sinagoga at ipinapangaral niya that Christ is the Son of God at hindi ang biyaya ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Bakit ba? Ano, lagi pang narinig to sa akin. Yung biyaya ng kaligtasan, tayo ay naligtas because of His grace. Hindi tayo sa ilalim ng kautusan. Whereas, the Jewish people at yung mga hentil na yumakap sa Judaism, dahil they are also called na Jews, but they are proselytes, they are under the law. Kailangan nilang gawin yung kautusan, no? Ngayon, pag narinig nila yung iba, kahit nasa ilalim ng kautusan, pilit nilang kukunin yun at ipapatong sa biyaya ng kaligtasan. Kaya, nagkakaroon ng mix, no? Nagkakaroon ng hindi nila maisara na ang kanilang doctrine of eternal security. Kaya, pag nakita mo, ligtas ngayon, bukas, hindi na naman. Narinig nila yung Book of James, sasabihin nila, ang kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya. Di ba baliktad? Contradict yung teaching ni Pablo at saka ni James. Bakit? Sila sa ilalim ng kautusan. Samantalang si Paul, later on, after he received the mystery, siya ay ipinahayag niya yung biyaya ng kaligtasan. Kaya sa pangangaral ni Pablo, after na naipangaral niya yung gospel of God, ipinangaral niya ngayon yung dispensation of the grace of God. So, in verse 3, sa chapter 17 of Acts, 1, 2, 3, in verse 3, verse 3, no? Opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead. And that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Tingnan ninyo. Ang pinangangaral nila that Jesus Christ is the Christ. Sa talatang ito, walang pagbabago
sa kanyang pangangaral that Jesus is the Messiah. Maging sa Acts chapter 18 and 19, no, kung babasahin ninyo these two whole chapters, naulit ang mga pangangaral ni Pablo sa ganitong paraan. Sa ganitong paraan. Paul preaching that Jesus Christ is the Messiah, not the dispensation of the grace of God, no? Now, ating balikan ang Acts chapter 14, nasa verse 7 tayo, no? Acts chapter 14, verse 7. Ano ang ebanghelyo ito na kanyang ipinangaral, no? Mayroon bang pagbabago? Itong ating nais kong tignan, no? Nasa Acts 14 tayo. Logically, siya ay nangaral sa Acts 9, Acts 17, Acts 18, and 19 with the same gospel. With the same gospel that Jesus is the Messiah, the Son of God. The Son of God. Hindi ito nagbago dahil ito pa lamang ang tinanggap niyang kapahayagan, no? Para sa mga Hudyo, no? Subalit mayroon ding mga proselytes, Gentiles na sumampalataya, no? At sila ay naging bahagi sa mga little flock. Sila ay naging part ng little flock, and they were called as the churches of God during those days, in the book of Thessalonians, in Judea. Ito yung mga hentil kasama ni Cornelius naka-receive ng gospel that Jesus Christ is the Son of God, is the Messiah proclaimed by the power of His resurrection. Hindi yung biyaya ng kaligtasan that they are under the law. Kaya kung babasahin mo yung buong chapters, even in 10 to 19, mayroon silang mga dapat gawin in order to prove that they have faith. Kailangan nilang i-prove that they have faith. Ngayon, anong ipuprove mo? Are you proving that you have faith? Hindi. Because we have been saved through faith. For by grace, you have been saved through faith. Iba yung by faith. Remember, lagi ko itong inuulit sa atin, Pag sinabi mo, there are two kinds of justification in the scripture na sinabi ni Paul in in Romans chapter 3, verse 30. Justification by faith and justification through faith. Pag sinabi natin justification through faith, by faith, ito ay dapat patunayan mo na mayroong kang kalakip na gawa. You need to prove it that you have faith. Kaya sinasabi ni James in Acts chapter 2 verse 14, ang pananampalataya ay kailangan mayroon kang kalakip na gawa, no? Sabi nga doon, faith without work is dead, no? Katulad nung katawan na pag wala siyang spirit is dead. So, by faith, makita ninyo in Hebrews chapter 11, all these people believe by faith. They were justified by faith. Tingnan niyo, Adam, Abraham, Noah, Rahab, Gideon, lahat ng mga Old Testament saints, sumunod sila sa pinagagawa ng Diyos. That's by faith. Kailangan gawin nila yon to prove that they have faith in God, no? That is what you call by faith. Hindi katulad natin, we have been saved through faith. Bakit through faith? Because by the faith of Jesus Christ, yung faith ni Christ, yun ang nagligtas sa atin. Yung by faith of Christ, siya ang gumawa, no? By faith of Christ, siya ang gumawa na dapat nating tayo ang gumawa, no? Pero hindi natin nagawa, no? Si Jesus Christ ang gumawa. Kaya, not of works, ang sabi niya, no? Not of works, lest any man should boast. That is what we call, tayo inaligtas doon sa biyaya through faith. Not by faith, no? Now, kung ang ilan sa mga mananampalataya ay inaangkin nila that Paul preached the gospel of the grace of God. Remember this, no? Sa mga kapitulo na ating binuksan, sa mga chapters na ating binuksan, sa lahat ng mga gawa, sorry to say, no?
Hindi natin ito mababasa, kapatid, no? At kung ito ay iyong ipipilit, ipinapatong mo ang salita ng tao sa salita ng Diyos. Ang ating ginagawa dito ay sinisikap nating makita, no? O ipakita kung ano ang sinasabi ng iyong Biblia. No? Ganoon pa man, ito, take note. Kung ayaw mong makinig, mayroon kang karapatang maniwala, no? Of course, sa nais mo. Anybody persuaded by his own mind. Lahat tayo ay wala tayong obligasyon, no? As a member of the body of Christ, you need to study the word of truth by rightly dividing it. Dito, after that na tayo magaligtas, meron tayong abilidad na binigay sa atin ng Diyos, but kinakailangan mo yung gawin. No? Kinakailangan mong gawin na pag-aralan ng salita ng Diyos. No? Hindi ako, meron tayong karapatan, no? Magtiwala o maniwala sa ating sarili, no? Sa nais mong paniwalaan. No? Pero tandaan ninyo, huwag tayong dapat maghusga, no? Hindi katulad ng ibang tao na madaling humusga, no? Kapag hindi ka sang-ayon sa kanilang box of doctrine, you are an heretics. You are an heretics. Kala mo na sa kanila, they know everything about the scriptures, no? Tandaan natin, kapatid. Ito, ako ako ngayon, no, yung open mind ako. At sinasabi ko kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Walang sino man na tao in this present time na naabot na niya yung dulo sa mga bagay na spiritual, o let's say, malalalim na spiritual na bagay, no? Ukol sa Diyos, no? Wala pang nakarating doon. Kaya wag mo sabihin ng isang kapatid na siya ay heretics. Siya ay isang maling nagpo-propagate ng maling katuruan. Kung mayroong mang ganun, dapat i-prove mo siya, no? At sabihan mo para, anyway, kung mayroon mang ganun, at least matututo ako. Pero naririnig ko lang sa iba, no? So let's continue, no? Yung gospel na yon in Acts chapter 14 verse 7, hindi yung gospel of the grace of God. Yung gospel na yon, it's about Christ, the Messiah, no? And proclaimed by the power of His resurrection. That is what we call the gospel of God in Romans chapter 1 to 4. When the Holy Spirit separated Saul and Barnabas, or Barnabas and Saul, no? For this short war, no? Mayroon doon, ano? So, in verse 8, let us continue. And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet. Tingnan mo yung na-encounter nila, those people are kailangan nila yung mga miracles, no? He is an impotent man, being a cripple from his mother's womb, no? Who never had walked since from his birth, no? The same heard Paul, verse 9, the same heard Paul speak. Narinig na si Pablo, who steadfastly beholding him, no? Siya ay tingin sa kanya and perceiving that he had faith to be healed, no? So, verse 10 said with a loud voice, no? Stand upright on thy feet. Sabi ni Paul, no? And he leaped and walked. Tingnan niyo ito. Sa panahon ng biyaya, no, ng Diyos, wala nito, no? Wala itong mga miracles and wonders na ito. Yung mga nangangaral na with miracle and healing, that is long time ago, nang si Pablo ay nangangaral dun sa mga Jewish people. But the revelation of the mystery during that time is wala pa. Kaya nagsis ang mga yan, all gifts, healing, any kind of gifts, prophesying, tongues, nag-stop yan dahil that time, ang body of Christ o the dispensation of the grace of God is still mystery, no? But after the dispensation of the grace of God was revealed to Paul, everything na gifts na yan, it was ceased. Ano ibig sabihin? Yung nahinto na, no? Wala na, no?
So, ginagawa nila yung signs and wonders na ito para sa bansang Israel. Dahil lang Israel is requiring a signs. Kaya nga nung sila ay nasa loob ng Egypt, binigyan sila ng 10 miracles, no? And then during the time of our Lord Jesus Christ, pinalalayas niya yung mga demons and everything. He healed the palsy and he opened the eyes of yung mga bulag, yung mga bingi, yung mga palsy. Sila ay lumalakad, yung mga patay nabubuhay, no? So ngayon, mayroon bang ganoon? So it already sees, no? So, sa mga sulat ni Pablo, addressed to the body of Christ, never na nagturo ito o inuutos na magpagaling sa mga may sakit, no? Kundi sila ay dapat ipanalangin, no? We need to pray for them. Not to do something miracles for them, no? Hindi ganun yung nasanay tayo sa mga ganung itinuturo sa atin. In verse 11, and when the people saw what Paul had done, ito, no, nakita nila kung anong ginawa ni Pablo, they lifted up their voices, no, saying in the speech of Lycaonia, tinawag pa sila ng mga goddess, no, that the gods are come down to us in the likeness of men. O, biro mo itong mga tao na to, no, and they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius because he was the chief speaker, no. Binigyan pa sila ng mga pangalan, no, si Jupiter, no. Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people. So ito yung mga kaisipan ng tao during those days. No? Verse 14, which when the apostles Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes. So pinagpupunit nila yung mga kanilang damit dahil sa nakikita nilang kaignorantiyan ng mga tao, no? And ran in among the people crying out. Verse 15, and saying, sirs, sabi niya, why do ye these things? Bakit nyo yung ginagawa yung bagay na ito? We also are men of like passions with you. Tulad lang namin kayo. And preach unto you that you should turn from these vanities. O kaya kami nangangaral dahil gusto namin makita niyo at talikuran yung mga walang kwentang bagay na yan unto the living God, no? Which made heaven and earth and the sea and all things that are therein. Ito ang kanilang ipinangangaral, no? Upang sila ay manumbalik sa Diyos na buhay, no? Mula sa mga walang kwentang bagay na mitolohiya na ito, no? Yung mythology, no? Na hanggang ngayon yung mga tao, they are still practicing sa ibang lugar, no? Ganito ba ang kaligtasan dapat natin gawin upang tayo ay maligtas? Ito ba yung preaching na kailangan natin? In this dispensation of grace, hindi kailangan mo nang tumalikod, ano, sa anumang ating ginagawa. Hindi. O nagawang walang kabuluhan, no? Ano ba dapat gawin? But just to believe sa kanyang ginawa, no? Hindi sa ating magagawa, no? Sa ginawa ni Jesus, no? Doon sa cross, no? That Christ died, buried, and rose again the third day. Ito yung ginawa ni Jesus para sa atin, no? Oh. Then, ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, this grace of salvation that bringeth, no? Ano ba yung dinadala niya? Nagtuturo upang mamuhay tayo ng marapat, no? May kabanalan sa buhay na ito, no? Yun ang sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2, verse 12. Itong biyayang kaligtasan na ito yung nagdadala sa atin upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan, ano? At may takot sa Diyos, no? Hindi upang tayo ay gumawa nito para tayo ay maligtas, no? Ginawa na ni Jesus yan. Hindi ibig, yung Philippians chapter 2 verse 12, work out your own salvation, yung iba nagkakamali pa rito, no? O tingnan mo, ang verse na ito, sinasabi niya, gawin mo upang ikaw ay maligtas. No, that is not, hindi yun ang totoo. Work out your own salvation. Hindi ibig sabihin, work out it for your own salvation. Hindi yun. Yung work out your own salvation, it is a present possession, no? Kaya nga, paano mo magagawa yung nansa sa iyo? Work out your own. Kaya nga, not for
for your salvation, ano? That is your own salvation. Ito ay nasa atin na, no? Yung kaligtasan na yon. Tayo ay tinanggap ng Diyos dahil kay Kristo, no? At hindi sa ating pagbabago. Dahil kay Kristo. Kapatid, not of works, lest any man should boast, no? O ang kaligtasan natin sa panahon ngayon ay wala tayong bahagi sa kanyang ginawa. Wala tayong part. Ano yung, well, sabihin natin, wala kang part, paano wala ligtas? Okay. Ang ating ginawa is to believe, no? To trust, no? Sa ginawa niya ang ating Panginoong Yesus. Verse 16, ha? In time past, suffered all nations to walk in their own ways. Verse 17, nevertheless, he left not himself without witness, in that he did good and gave us rain from heaven, no? And fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. Verse 18, no? And with these sayings, scarce restrained that they, the people, that they had not done sacrifice unto them. Verse 19, and there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, no, drew him out of the city, supposing he had been dead, no? So Paul, persecuted na ngayon si Paul, no? Dati siyang nagpe-persecute, now almost dead. Sabi niya ng verse 19. Verse 20, howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up and came into the city, and the next day, he departed with Barnabas to Derbe. Now, madalas ito ay nangyayari, no? Of course, sa ating ngayon, no? Sa ating panahon. Noong bago pa lang akong mananampalataya, even you, kapatid, no? Kapag binabahagi mo ang ebanghelyo, ang mga hindi mananampalataya will persecute you. Yung nga persecution natin, ano lang, ni balat man lang natin, di magwagalusan, ano lang sila, panunuya lang. Pero this time, kapag nagbahagi ka sa salita ng Diyos na hindi na ayon sa ibang mananampalataya, this day, even those believers, mga kapatid na yon, ano? They are the one who persecute you or stone you, no? By words with a false teachings, no? Anuin ka pa ng maling katuruan. Hindi mo na kasi na-examine, no? Meron nga, nag-post ako ng isang yung tatalakayin, title pa lang yun, ano? Ang sabi niya, that's wrong theology. Yun ang sabi niya. Hindi pa nga niya nalaman, hindi pa naman narinig kung ano yung nilalaman ng message, no? About dun sa topic na yon, in that particular topic, no? So, kuminsan masyado tayong madaling yung dandamin natin, ano, na masabihan lang na, well, anyway, sa kanya yun, Hindi naman natin, ako personally, hindi na ako pwedeng makuha sa ganon. Sa kanila yon. Anyway, we are going all to heaven, ano? Dahil alam ko na tayo sumampalataya sa Panginoon, and then kaya natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos dahil yun ay utos, and at the same time to show thyself approved unto God. O kung hindi ka approved with all your with your view and teachings, then ikaw doon magiging kayaya tayo, di ba? Binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos, no? Pag-aralan ng salita ng Diyos. So, kinakailangan natin i-take seriously, no? Verse 21, and when they had preached the gospel again, yung gospel, again, no? Makikita natin dito, when they had preached the gospel, this gospel, preached the gospel, the same in verse 7, and in verse 21, makikita ninyo, and when they had preached the gospel, again, what gospel? The same gospel, no? Na kanyang ipinangaral that Christ is the Messiah in verse 7, no? To that city and had taught many, no? They returned again to Lystra and Iconium and Antioch.
So in verse 22, confirming the souls of the disciples, no? So tingnan natin, no? Who are these disciples? The little flock, no? They preach the same gospel to them. Maliban na lamang kung ikaw ay magpapatong ng ibang ebanghelyo, liban sa kanilang ipinangaral, no? Alam naman natin kung ano ang ipinangangaral ni Paul and Barnabas sa panahon na yon, no? Ayon sa sinasabi ng Biblia. Ano ba ang tinutukoy ni Pablo sa salitang confirming? Confirming sa talatang 22. Ano ba yon? Ano ba yung salitang confirming? The doctrine of confirmation ay nabanggit saan? Tignan natin yung 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 8. 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 8. Verse 4. And I thank my God always on your behalf. No? Tandaan, si Pablo ay nangungusap dito sa Church of God. In 1 Corinthians and 2 Corinthians, his letter or his epistles addressed to the Church of God, no? Na which he persecuted, no? Yun ang mga pinersecute ni Paul na mahirap tanggapin ng iba, no? Hindi tinatanggap ng iba ito, no? Marami. Ito, sabihin ko na marami dahil ayaw nilang tanggapin, no? So, what I mean na hindi nila ayaw nilang tanggapin, itong sulat na ito, it was addressed, sinasabi na nga ng Biblia. Basahin niyo yung first chapter of 1 Corinthians and 2 Corinthians in 1 to 10, hindi ko exactly alam kung saan verse, no? It was addressed to the Church of God. Now, sa iba, mahirap tanggapin yun. Binamagit na nga ng salita ng Diyos, no? For the grace of God, will continue, no? For the grace of God which is given you by Jesus Christ. Verse 5, that in everything ye are enriched by Him, in all utterance and in all knowledge. Verse 6, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Verse 7, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Basisihin natin ano. Now, sa talatang ito, mayroong malinaw na pangyayari na kakaiba. No? May kakaiba. Basahin muna natin yung verse 8. Who shall also confirm? We are looking for the word confirming. No? Confirm. Yung ginamit nila doon sa talata sa Acts chapter 14, na ginamit niya yung word confirm. Kaya tinitignan natin dito sa mga talata sa 1 Corinthians kung paano ang paggamit ng salitang confirm. In verse 8, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. So, na-imagine ba nyo ito? Itong talatang ito? Now, take note, this language confirm, no? You unto the end. Confirm you unto the end. Hindi ba ito ang sinasabi ni Jesus in Matthew chapter 24 verse 13? He that endure to the end, the same shall be saved. Saan? Kailan ba yung mangyayari? Pagdating ng ating Panginoong Jesus, pagbabalik. Ang salitang ito ay kapareho sa ikalawang pagbabalik ni Jesus at the end of tribulation. Hindi ba? And exhorting them to continue in the faith. And that we, ito yung disciples, ito yung mga disciples, ang kausap ni Pablo dito in 1 Corinthians, yung mga little flock. Ito yung mga member ng Church of God, persecuted by Pablo, no? Kay Paul, he persecuted these churches, no? The churches of God, not the body of Christ. Never na pinersecute ni Paul yung body of Christ. And that we, sabi niya, disciples, take note, disciples, not you and me, no? Ang salitang ito, ni minsan na hindi binanggit ni Pablo sa kanyang mga sulat sa body of Christ, no? Tayong mga body of Christ never called as disciples, no? Never, even the word Christians, ano? Masyado lang tayong ano, pero I accepted kung ginagamit nila yung mga term na yon, but never mentioned, no? In the books o in the epistles of Paul, hindi ito ginamit, ano?
So, ang sabi niya, much tribulation, sabi niya, enter into the kingdom of God. So, yung mga papasok doon sa kingdom of God, they will suffer much tribulation and repairing during the tribulation period. Not this time, no? Ang kahirapan ito ay tumutukoy, sabi ko nga, during the 7 o 7 taong kapighatian, ano? Now, ang kingdom na ito ay tumutukoy sa lupa, no? During the reign of Jesus Christ. Yung kingdom God na ito is referring to the coming of the Lord Jesus Christ to reign 1,000 years, no? With His saints, no? Yung kanyang yung mga Jewish people, no? So, para sa iba, hindi sila naniniwala, no, sa ganitong pananaw dahil sila ay naniniwala na may tinutukoy na iba ang talatang ito. kahit ano pa man, no, ang iisipin mo sa kingdom of God na ito, whatever your thinking, no, o your thought, no, about this kingdom of God na ating binasa, no, sa talatang ito, ang mga taong ito ay umahanap ng isang kaharian, no. These people, this little flock, they are expecting, waiting for the promised kingdom for them. Ang sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mabahala. Be not be troubled, sabi niya doon sa mga little flock. Ibibigay ko sa inyo ang kaharian. In Luke chapter 12, verse 32. No? Luke chapter 12, verse 32. Minsan lamang nabanggit ang little flock sa bahagi o sa talatang iyon at pinangako ng Diyos this kingdom, no? Kaya sila ay naghahanap. Kaya nga in Acts chapter 1 verse 6, now Lord, sabi niya, nung siya ay muling nabuhay, nagpakita sa kanila. Ngayon na ba itutuloy o itatayo ang iyong kaharian? Sabi niya sa kanila. They are looking forward for this kingdom promise for them, no? Sa mga little flockers, no? So, bago sila papasok, dito sila makakaranas ng kapigatian, ano? Ayon sa talata, no? Pero kailangan silang magpatuloy sa kanilang pananampalataya till the end, no? Kailangan. Kaya yun na sinabi ni Paul doon sa 1 Corinthians. Bakit? Alam niyo kung bakit? Sa panahon na yun, naisulat yung that is the end time before. But ito'y na-postpone, no? Na-postpone. Yung tinatawag nilang end times, during those days, na sinabi niya sa mga disciples, end times na yon. But the program for Israel, it was postponed, ano? Nang sila mahulog at napalitan itong dispensation na ito, pumasok itong mystery, which is not, which is hidden from God, ano? Hindi alam ng mga prophets, hindi nila alam ito, hindi sila nabahaginan dito. It was not revealed to them, no, na mangyayari ito, that this mystery in the same body or in the fellowship in the same body, which is hidden God. So nung ma-postpone ito, dito pumasok 'yon, ano, yung ating panahon since the time na itong dispensation of the grace of God, which is mystery, revealed to Paul. And then, nagsimula yon hanggang ngayon, and it will finish pag dumating na ang Panginoong Yesus to rapture the church. Nang ma-postpone yun, na-postpone din yung end times, and it will resume, no? After the church caught up. Kaya wala tayo sa 7 years tribulation, no? Wala tayo. Yung iba gusto ata papasok doon, no? So, hindi ito, no? This dispensation, hindi yun sa panahon na yun, no? Hindi yung dispensation of grace that time, no? Which is that, so, kung ang kingdom of God dito ay tumutukoy sa dispensation of the grace of God, yung kingdom of God sa 1 Corinthians na nating binasa, tumutukoy yun dun sa dispensation of the grace of God. Malinaw na tayo ay papasok sa tribulation period. Tayo ay papasok. Basahin niyo pa ulit-ulit yung mga verse na yon. So, till the end, sabi niya, no? Ito ang dahilan kung bakit ang Book of Acts ay isang aklat na mahirap, no? I mean, para sa akin, mahirap, no?
intindihin, kung hindi ka rightly divider, at tanggapin ng aklat ng mga gawa ay isang transition period, if you will not accept it, that the whole or the book of Acts is a transition period between sa nasa ilalim ng kautusan at sa mga nasa ilalim ng biyaya, mahihirapan tayo, magkakaroon tayo ng confusion, Hindi natin maisasara yung ating mga doctrines, Ito yung nakikita ko, So, meron tayong kanya-kanyang sariling pananaw and you need to choose, So, verse 23, and when they had ordained them elders, Nabubulol na ako, and when they had ordained them elders, sila nag-ordain in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed, And verse 24, and after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia, 25, and when they had preached the word in Perga, they went down into Atalia, Muli sa talatang ito, they preached the word. They preached the word, Mayroong mga mananampalataya sa panahong ito na napakahirap para sa kanila na makita ito. Totoo, Ang nasa kanilang isip, ang bagay na ito, pare-pareho lang, Hindi natin pwedeng angkinin na ang tinanggap na turo sa dispensation of the grace of God ay pareho sa mga turo ni Pablo sa mga kasalukuyang pangyayari sa mga talatang ating natunghayan sa aklat ng mga gawa, during those days. Hindi po pwede, Hindi pwedeng parehas, Dahil tayo, kung paparehasin natin yon, tutungo tayo sa tribulation period, Verse 26, and hindi lang yon. Kung babasahin yung mabuti, yung Acts lahat ng chapters from 1 to 14, never they preach the gospel of the grace of God. Dahil ang tinuturo nila is under yung kingdom program. They are under the law. Kaya kinakailangan, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Meron ba tayong utos sa atin na gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito? No. Not of works. No, not of works. You have been saved. And that's true faith. Not of works, So, sabi niya, verse 26, and then sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they filled. Again, ito, makikita mo yung grace of God. Natalakay na natin to, I don't give more detail about this praise, praise, grace of God. Dahil ito ay nagagawa nila itong bagay na ito dahil sa biyaya ng Diyos, They can do signs and wonders dahil sa biyaya ng Diyos, not to be saved, Again, ano yung gawain na ito? It is for the Jew, Ito yung hiniwalay sila ng Santong Espiritu, sina Barnabas at Saul, for this work. Malinaw nang si Pablo ay na-encounter niya si Jesus sa daan ng papuntang Damasco, Christ revealed himself to him, maging sa Galatians chapter 1, 15 to 16, and 23, ay sinabi niya ito. Verse 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb, we are in Acts chapter 14, na verse 15 na tayo, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace. 16, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, Immediately I conferred not with flesh and blood. Verse 23, but they had heard only that he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed. Sa talatang ito na nakaugnay sa Acts chapter 15. Ito ay nakaugnay sa Acts chapter 15. Ang dating umuusig sa kanya, sa kanila, ngayon ay kanyang ipinangangaral ang pananampalatayang nais niyang wasakin noon, Ang mga taong ito na nangangaral noon, ngayon ay pinangangaral din niya, na gusto niyang wasakin, yung mga churches
of God na yon, yung mga little flockers na yon, nangangaral tungkol sa that Christ is the Messiah, yung kingdom of, yung gospel of God, they are preaching yung gospel na yon. Si Pablo naman, pinapatay sila, no? Inahabol sila. Ngayon, bigla niyang ipinangangaral ngayon yon, no? Ipinangangaral niya. So, yun ba yung nakikita nating gospel of the grace of God na ipinangangaral? Hindi, no? Ang ipinangangaral niya, it's about Christ is the Messiah of Israel. Ito yung sinasabi sa ipinahayag sa Galatians chapter 1, no? But they had heard only, sabi niya, that he which persecuted us in time past now preacheth the faith which one he destroyed. Yun ang ipinangangaral niya, binanggit niya yon sa Galatians chapter 1. Ang kanilang dating ipinangangaral na yon ng mga little flockers. Si Pablo ngayon, nang siya ay na-encounter niya si Jesus Christ, ipinangangaral din ni Pablo yon, no? Tandaan natin that this gospel of Christ, remember this, is a progressive, kung natatandaan ninyo in Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. They tried to pervert by adding circumcision to it. Sa mga panahong iyon, si Pablo ay hindi nakatanggap ng ebanghelyo patungkol sa dispensation of the grace of God. Ang kanyang tinanggap na gospel of Christ, about that Christ is the Messiah, and declared by the power of His resurrection, subalit mayroon silang gagawin because they are under the law, no? Ang ginawa ni Pablo, siya ay bumalik sa Jerusalem, no? Dahil sa panahon na yon, sa kanyang pangangaral about Christ o the gospel of Christ, ayon sa Galatians chapter 1 verse 7, binibigyan sila ng problema, no? That some troubled them, no? Yun ang pangyayari doon sa Acts chapter 15, kung basahin ninyo yun, ano? Kaya ang Galatians, ang mga pangyayari sa Book of Galatians, ito yung mga pangyayari doon sa aklat ng mga gawa ng mga apostol in Acts chapter 15, no? So, makikita nyo doon yun, no? So, ano bang nangyari doon? Ang ginagawa ni Pablo, siya ay bumalik sa Jerusalem, no? Upang humingi ng sulat tungkol sa issue na to, yung gusto ng mga Hudyo tuliin, ano, yung mga Gentiles people na nakakilala sa Diyos, ano, dahil sa pangangaral nila that time. So, sila ay hingi ng sulat, no, tungkol sa issue na to, na ang iba ay nanggugulo, no, at nais nilang guluhin ng ebanghelyo ni Kristo. Mababasa mo yun sa Galatians chapter 1 verse 7, no? Yun ang mga isulat ni Pablo, yung mga pangyayari dun sa Galatians, ano? Chapter 15. Kaya pinadala sila ng sulat na nagsasabi, hindi na sila kailangang magpatuli. Itong mga elders nito, yung mga high priest, nagsumulat sila sa mga Jewish people that time, huwag na kailangang tulihin, no? Hindi na kailangan silang tulihin, ano? Ang ilang mga bagay lamang ay kailangan nilang dapat gawin. Di ba? Kailangan lang nilang gawin ng mga bagay na ito. Hindi na kailangan patuli pero gawin nila itong bagay na ito. Sabi ng mga saserdote, no? Yung mga punong saserdote. Ano ba 'yon? In verse 27. And when they were come, saan na tayo? So and then and when they were come and had gathered the church together, so amen, eh? So sabi niya dito, and when they were come and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. And there they abode long time with the disciples.
So kapatid, nais ko lang putulin muna natin dito ang ating topic. Ang ating tinitignan actually, to sum up, kung kailan ba ipinangaral ni Pablo the dispensation of the grace of God. So the book of Acts is a transition period, no? It is a transition period between under the law and under the grace. Nagkakaroon na sila ng overlapping, no? Nagkakaroon ng gulo doon dahil nga doon sa yung iba nga before sa ating mga topic, di nila alam kung saan sila tutungo, no? Kaya sabi nga nila ako kay Apollos, kay Pablo, kay Peter, kay John, kay Apollo, nagkakaroon sila ng problema dahil doon, ano? Dahil sa kanilang pangangaral, no? So, kung gusto ninyong tignan yon, makikita ninyo yung mga topic before the delegated word. So, anyway, nakita natin from Acts chapter 1 to Acts chapter 14, personally, I conclude na hindi ko nakita that Paul preached the dispensation of the grace of God. Never, no? Laging itong may kalakip na gawa, no? Ang pinapangaral nila is about that Christ or Jesus Christ is the Messiah or the Son of God, proved, declared by the power of His resurrection. So again, maraming salamat kapatid. Let me close in prayer. Next time we will continue. At yung ipinangako ko I will present the God's timeline someday, ano? So let me close in prayer. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong muli na kami ay binigyan mo ng panahon na kami ay makapag-aral sa inyong mga salita. At salamat po sa willingness ng mga kapatid na they bear with me na to hear yung mga salita mo. At alam ko na ito makakatulong po sa aming pag-aaral. At maraming pong salamat sa mga patuloy na naghihintay, nagbubukas din sa programang ito. Bless them, Lord. At alam ko na in future na itong bagay na ito ay magiging eye-opener sa iyong mga salita. Dahil ang nais lang namin ay makita kung ano ba yung sinasabi ng inyong mga salita, kundi hindi ng mga sinasabi namin, sinasabi ng tao, kundi yung sinasabi ng inyong banal na salita. Lord, maraming po salamat at dalangin ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid na nakasama today. Bless them at alam po, Panginoon, na alam nyo ang kanilang mga need at ang inyong lingkod, patuloy nyo pong bigyan ng desire na makapagpatuloy sa ganitong ministry. Maraming pong salamat at ito lamang aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, no? And amen. So maraming salamat mga kapatid at sa muli sana ay magkita-kita tayong muli, no? Si Christian, thank you Christian at si Brother Gomer. Thank you bro, and si Geraldine and si Mrs. No, usually mayroong mga kapatid na naghihintay at wala lang silang time because today is Sunday. Parang meron silang mga ministry, ano. At thank you very much. See you again on next time. To God be the glory.